Naghahanap ka ba ng bagong scooter or balak mo mag-upgrade? Merong komportabling driving position, best for long drive, liquid-cooled kaya hindi basta-basta mag-overheat, malakas humatak at matulin. Merong malaking fuel tank capacity at syempre tipid sa gas. Dual sports ang gulong kaya bagay sa off-road. Maangas ang dating at mukha talagang walang uurungan. Kaya kung versatility and adventure bike ang hanap mo, I highly recommend this Honda ADV 160. Actually, NMAX 155 talaga dapat ang kukunin ko. It's cheaper than ADV. Pero na-in love at first ride kasi talaga ako sa kanya, chong. Medyo pricey lang talaga si ADV pero sa specs and features na offer niya, I think sulit naman ang ibabayad mo dito. And I have zero regrets na ito yung pinili ko. Nanggaling kasi ako sa Honda Beat na almost 7 years kong katuwang sa kalsada at wala naman akong naging major issues sa kanya. Actually, maayos pa rin siya up to this point. Kaya for me, subok na matibay at pangmatagalan ang Honda brand. Now, bago ko ipakita sa inyo ang specs and features ni ADV, balik tayo sa umpisa. Yo, what's up guys? Welcome back sa aking vlog. And today, August 5, 2023, makukuha na natin ang pinaka-inaantay natin na motor dito sa Honda Minerva. Tuloy yung katapat niya, Robinson. Ayan, kasama ko si Bebe Loves. Hello, magandang tanghali po. Dito na tayo sa Honda. Guys, andito na yung motor natin. Ito, papakita ko na sa inyo. Ito. Actually, nabayaran na namin tong motor na to nung Wednesday ata yun. Sobrang lakas ng ulan noon, talagang yung may bagyo. 2 linggo na nag-uulan, kaya hindi namin makuha yung motor. Kaya ginawa ko, binayaran ko na lang muna para lumalakad na yung papeles niya. So guys, ito na ang ating ADV 160. Angas, grabe. Ito yung kanyang likuran. Masasakyan na natin siya ngayon. Hindi pa pala natin to matetest ride. Dahil ngayon, iuuwi ko muna to sa bahay. Nahirapan ka sumakay. Check natin yung mga side mirror. Uy. Uy. Medyo naninibago pa ako. Malaki talaga siya. Malayong malayo sa Honda Beat ko. Bakit gano'n? Para akong babalentong. Ayoko lang muna talagang gamitin to ngayon. Pero no choice tayo, kailangan natin siyang iuwi Ang liwanag nitong kanyang panel. Kitang-kita mo lahat Odometer, RPM, pati yung orasan, kitang-kita dito. Kahit tirik na tirik yung araw, pero nakikita ko pa rin. Medyo naninibago pa ako. Pero sarap niya i-drive Ito ang ating first impression. Kaya yung sinasabi nilang issue dito, yung ma-vibrate nga daw yung motor na to. Pag umaandar ka naman, hindi mo mapapansin yung vibration niya. Pero meron Hindi naman siya nakakairita. Ang cute ng busina. Ang laki-laki motor pero ang liit ng tunog. Bukas ko mata-test drive talaga to ng malayuan dahil meron kami lakad bukas. Dito na tayo. Now let me show you the specs and features of ADV 160. Unahin na natin sa engine. Here we have 157cc displacement, 4 strokes, full valve, single overhead cam with a maximum power of 12 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 15 Nm at 6,500 RPM. Fuel injected kaya tipid sa gas. Liquid cooled para hindi na rin mag-overheat sa long drive ng mga tropa. We have telescopic forks sa front suspension with hydraulic disc brake. Equipped na rin tayo ng anti-lock braking system sa front. Madalas sumisemplang tayo dahil sa front brake. Let's say tumatakbo ka na mabilis at bigla kang nag-brake. Tendency maglalak ang brake at dudulas tayo. Now, dyan papasok si ABS. Pinipigilan niya mag-lock ang ating mga brake upang maiwasan na aksidente. Dito naman sa front tire ay meron tayong dual sport na tubeless na merong size na 110 by 80 by 14. Naka-hydraulic disc na rin tayo sa rear brake. Unfortunately, wala siyang ABS. Ang size naman ng gulong sa likod ay 130 by 70 by 13. One of the best feature ng ADV itong ating suspension na Showa twin shock with sub-tank. Fully LED na rin tayo from front to rear. Another safety feature, meron tayong Honda selectable torque control. Let's say na nasa madulas kang kalsada at bumirit ka, malaki ang tsansa na sumemplang ka dahil hindi pantay ang ikot ng gulong. Pababagalin niya ang ikot ng gulong upang maiwasan ng pagkadulas.
Unang nagustuhan ko dito sa motor na to from Honda Beat. Kasi yung Honda Beat natin, di susi pa yan eh. Pero ngayon, keyless na tayo guys. Pag in-on mo siya, mag-green na siya and automatic, madedetect na ng motor natin yung key niya. And pwede na natin siya buksan. And meron din siya ditong theft alarm. Pag binanggayan or may umupo dyan, mag-a-alarm yung motor mo. Pag nasa parking ka, hindi mo makita yung motor mo, pipindutin mo lang yan. So parang kotse na rin, di ba? Ganda ng keyless system ng Honda. Hindi mo na kailangan isuksok dito. Kaya sinasabit ko lang yan dito sa aking angas, di ba? Kaya may ilaw siya dito. Kaya meron siyang tatlong stop dito eh. Pinihit mo siya dito sa gitna, yung standby mode. Ito yung seat niya. Pag tinurn mo siya dito ng konti, pwede mong pindutin tong fuel. Yun. Tapos pwede mo siyang ilagay dito. At meron tayong 8.1 fuel tank capacity. From the moment na nilabas ko siya sa kasa, nagpa-full tank ako. And as you can see here, after 235 kilometers, saka lang siya nag 1 bar. So bagay na bagay talaga to sa mga long drive. Dito naman tayo sa kanyang seat. Wait, yung parang click. Open natin. Matik yan pag ginanyan mo yan. Di katulad dun sa Honda Beat ko, kailangan mo pa siyang hawakan na ganyan. Dito naman meron tayo ditong lalagyanan ng mga papers, documents, and ito yung mga mini tools natin na nakasabit siya dyan. Libre na rin to eh, itong tools na to. Napakalaki ng ating underseat compartment. Kasya dito yung mga half face na helmet, pero yung mga full face na helmet hindi kakasya dito. Yan, dalawa, nutshell and half face na helmet. Yung mga gamit ko, luwag pa. May ano siya, may spring siya. Dito naman tayo sa kanyang seat. Napakalaki talaga ng seat na ito. So kung chubby-chubby yung nakaupo dito, kasyang-kasya pa rin siya dyan. Sobrang comfortable daw to, sabi nung aking angkas na si AC. Nung inangkas ko siya dyan, komportable kami nakakaupo. Dahil ito, napakalawak din ang upuan ko. Handle grip ng ating back ride. Napakatibay. Napakalaki. So guys, dito sa ating seat height, meron tayong 780mm. Pagdating naman dito sa ating ground clearance, meron tayong 165mm. So bagay na bagay yan talaga sa mga off-road, pag may mga malalaking bato, hindi siya basta-basta tatama sa ilalim. And dito naman sa ating seat height, medyo mataas talaga to. Baba natin. Ito nga palang motor na to, medyo mabigat to, nasa 130 kilograms. Pag nasa kalsada ka naman, pag umaandar ka, sobrang gaan na ng feeling nito. Hindi mo na mararamdaman yung bigat niya. Pag nasa traffic ka naman or nakahinto ka sa traffic, medyo ano lang to, struggle lang to sa mga maliliit na tao. By the way, nasa 5'8" ang aking height. So usually yan, dito yung upuan mo eh. So nangyayari, medyo tiptoe na ako. Pag dito yung puwetan ko, medyo nakabuka ka ako. Yung design kasi nito, pag ganyan eh, palaki. Gagawin mo lang pag nasa traffic ka, move forward ka dito para maabot mo siya. Yan, pwede na. And pag nakaupo naman tayo, pag yung pinaka-komportableng upo, ganito. Yan, medyo nakalawit yung paa ko. Pero pag dito, sakto lang. Pagdating naman dito sa kanyang center stand, mahirap ba siyang iangat? Yan, pakadali lang. Ito yung ating naked handlebar. Para siyang metallic na gunpowder. Napaka-sturdy niyan ba? And nagustuhan ko dito sa naked handlebar is pwede kang maglagay ng accessories. Dito ko ginagamit yung GoPro mount. Ito yung ating phone holder. Ayan, naka-attach rin siya dito. And pwede ka pa mag-attach dito ng mga kung ano-ano mong accessories. Kaya maganda talaga pag naka-naked handlebar ka. Tsaka ang ganda ng design niya. Dito meron tayong napakalaki side mirror. Yung kamay ko, natatago ko pa dito. Sobrang laki niya. Kitang-kita mo yung nasa likuran mo. Malawak yung view niya. Yung brake lever natin. Ito lang medyo nahihirapan ako dito. Nangangawit ako. Medyo malayo yung position niya ng kamay mo. Nakangawit siya hawakan. Lalo na pag sa traffic, medyo matagal ka nakababad dito. Siguro papalitan ko to ng adjustable para pwede natin siyang ilapit ng konti dito. Itong idling stop system, pag umaandar ka, tas huminto ka ng full stop, pare nasa traffic ka, kusang mamamatay yung engine mo, naka-on pa rin yung mga ilaw yan. Yung engine lang talaga yung nakastop. Para mag-on ulit yung engine mo, i-throttle mo lang ulit, andar na ulit siya. Ginagamit to para makatipid ka sa gas. Meron tayo ditong hazard. Ito, maganda rin itong hazard na to. Magagamit mo yan kapag may emergency. Pag pinindot mo yan, iilaw yung ating hazard dito. Ito yung pang start natin, start button. And dito sa kabilang side,
Meron tayong rear brake lever at ito naman ang ating high beam and low beam, horn button at turn signal switch. At sa ating panel gauge ay naka fully digital LCD na. Meron tayo ditong tachometer, speedometer, clock, battery voltage indicator, average fuel mileage, odometer at fuel gauge. So, pwede natin siyang kontrolin itong tatlo na to. Ito yung ating controller. Up, down, left, right. Isa rin sa nagustuhan ko dito yung kanyang windshield dahil adjustable to in 2 levels. Hihilahin mo lang yan both, etong yan, tapos iaangat mo siya. Yun yung level 2. Then hilahin mo ulit siya, tapos bababa mo to. Dito pala sa kabilang side, meron tayo ditong compartment na maliit. Kasya dito is mga basahan. Try natin yung iPhone. Tingnan natin kung kasya. Kasyang-kasya. Walang problema. Ayan, kasya nga dalawa dito eh. And meron din pala tayo dito USB. Kung sakaling lobat ka, kailangan mo ng power, sasaksak mo lang dyan. Maganda dyan na tayo, USB type na tayo. Kahit saan tayo mag-travel, kahit malayo, saksak mo lang dyan yung cellphone mo, makakapag-charge ka na. Yung ating USB, hindi mo siya magagamit pag nakapatay yung motor, kailangan naka-on yung motor. Isa sa mga nagustuhan ko dito yung kanyang design, yung itsura niya. Meron dito nakalagay na Honda Selectable Torque Control ADV. Dito naman sa kanyang likod, meron tayo ditong ilaw para sa ating plate, reflector, turning signal. Mukha naman siyang matibay, hindi siya basta-basta matatanggal. Dito naman, ang nagustuhan ko dito, yung Showa niya. Napakaganda na itong Showa na suspension nila. Walang kaabog-abog yan pagdating sa mga lubak dahil napakaganda na itong Showa natin. Dual sport na tire. Ito pag nasa lubak ka katulad nito or nasa mga mabato ka, pwede mo rin siya gamitin sa city driving. And pag napunta ka sa off-road, the best yan. Kasi makikita nyo naman yung mga guhit na yan. Yan pang off-road, parang adventure type talaga. Naka-disc brake din pala tong ating likod, kaso wala siyang ABS. Isa pa sa nagustuhan ko dito, itong ating tambucho, no? So, ang laki. Yan, meron tayo ditong protector para sa ating mga angkas. Sound check tayo na. By the way guys, unang-una kong ginawa dito, nagpa-ceramic muna ako. Wala pa sa akin tong isang buwan, siguro mga 2 linggo pa lang sa akin to. Nagpa-ceramic kaagad ako para ma-maintain natin yung ganda ng kulay niyan. Parang protection siya sa sunlight. Yun. So pag may ulan, hindi masyadong mababasa tong ating motor. Parang dudulas na lang dyan yung tubig. And protection din yan sa ating kulay ng motor para hindi kaagad maluma. Sheesh! Suabe sa overtake to. Brake. Oh, suabe. Kahit may lubak na malalim hindi mo masyado mararamdaman Sobrang ganda nung suspension niya sa likod. Mag full stop tayo, tapos paandarin natin dito sa pataas. Tingnan natin hatak. Here we go. 1, 2, 3, let's go. Yakang-yaka. Siyempre, mag-isa lang ako kaya mag-aang pa ako. Pero nasubukan ko na to, kasama ko si AC. Yung mga uphill talaga, wala lang. Kayang-kaya niyang umangat. Mararamdaman mo naman sa makina pag nahihirapan na Pero ito parang wala lang Tsaka dito hindi ka mangangamba pagdating sa braking niya. Ang lakas ng kapit ng kanyang brake. Pero kahit hindi mo pigain, ito mo dito lang. Brake tayo. Oh. Hindi ko pa pinipiga yun. Pero pinagsasabay ko kasi. Grabe. Ang sarap mag-drive ngayon. Wala masyadong sasakyan. Mga banking. Dito tayo ngayon sa bandang monumento. EDSA. Grabe talaga karangkada na ito. Bilis. Nakatakot na yung bilis na yan. Kung naghahanap ka ng malakas na torque at mabilis na scooter, ito na yon. Power and speed talaga. Yung mga maliliit na lubak, medyo matadtad siya. Pag may angkas ka or mabigat ka, medyo maganda yung laro ng kanyang ng kanyang suspension. Talagang kaya suwabing yung laro ng suspension. Well, pag mag-gaang ka, katulad ko, nasa 60 plus lang ako na weight ko. Ang gaang-gaang mo, kaya yung suspension medyo matigas sa feeling.
Pero buti na lang makapal yung ating upuan, makapal yung foam niya, kaya hindi siya masyado masakit sa puwet. Pagdating sa singitan, kayang-kaya. Try natin sumingit. Tsaka medyo matigas pa yung kanyang gulong, kaya medyo matadtad pa. Maganda talaga tong motor na to or itong scooter na to pag may karga ka. Kaya parang dinesign talaga siya para sa mga mabibigat na karga. Pagdating naman dito, meron tayong dalawang option. Nakagantong seat ka, parang normal seat, and yung naka-rest. Kaso medyo nakalabas yung paa natin dito. Pero pwede na, nakakapag-rest ka na kahit papaano, para kung pagod ka na sa pwesto mo na nakaganyan ka, pwede kang nakaganyan, no? Pwede mong stretch yung paa mo. Sobrang comfortable naman siya, and kahit nakalabas yung ating paa, okay lang, hindi siya big deal para sa akin. Pagdating naman sa upuan, ako, napakalaki ng upuan nito. Kaya bagay na bagay ito sa mga tao na medyo malalaki ang puwet. Parehas kayo ng angkas mo, sakto lang sa inyo to. Tulad namin ni AC, pag angkas ko siya, maluwag, sobrang luwag namin dalawa. Hindi ko tulad dun sa Honda Beat ko, nagsisiksikan kami talaga dun. For more videos, please follow me in my social media accounts. Hanggang dito na lang muna tayo mga chong, and see you on the next one. Ciao!